Hindi alintana ang nananatiling panganib. Nagtungo ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bogo City, Cebu na pinadapa ng magnitude 6.9 na lindol. Ito ay para personal na malaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan at maghatid ng tulong doon. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Jessie. Yes, Aljo, live ako ngayon di Dilin at kuha ng medyo okay na reception ng signal. Kanina nga ay tuwang-tuwa ang mga local government officials ng lalawigan ng lungsod ng Bogo dahil nga sa personal nang nakabisita kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama mga cabinet secretaries at nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Bogo na lubhang apektado. Bunsod dito nga 6.9 magnitude na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu. Sa ating kanina sa kanyang pakikipagpulong ay unang-unang tinanong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung ilan pa sa mga lugar dito sa lalawigan, especially sa norteng bahagi, na wala pa rin kuryente sa ngayon. Pero kanina, andito si DOE Secretary Garin at pinagbigay alam niya at nagbigay siya ng assurance na by tonight, sisikapin nila na magkakaroon na ng power supply ang lungsod ng Bogo. Kanina ay inanunsyo na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ang Office of the President ng 50 million pesos sa Cebu Province at 20 million pesos naman para sa lungsod ng Bogo at sa bayan ng San Remigio at 10 million pesos naman sa iba pang mga apektadong LGU. Nagsuggest din kanina sa kanilang situational briefing kanina, nagsuggest si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglagay ng mga medical team sa mga lugar dito sa iba't ibang lugar kung saan para maiwasan yung mga sakit. Kasi yung situation dito, Aljo, yung mga evacuation center, hindi nila masyadong na-maximize dahil nga sa yung hindi pa na-check yung integridad ng kung safe pa ba itong gamitin. Kaya yung iba sa ating mga kababayan, mas piniprefer nila na magstay sa mga open area. At kanina ang NDRRMC ay pinagbigay alam din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Search and rescue operation. Ang isinasagawa na lang nila ngayon ay search and retrieval operation. At ito namang maganda kanina, Aljo, ay nagbigay naman ng pasalamat din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-volunteer na nagpadala ng tulong sa ating mga kababayan dito. Ayon pa nga sa Pangulo ay shout out daw sa lahat ng mga volunteers dahil ito raw ang isa sa mga pagkakataon na papatunayan gaano kahalaga ang bayanihan. Ipinagbigay alam din kanina ng Pangulo Aljo na magpupunta siya sa Congress at sa Senate para humingi ng emergency funds or quick response funds para ma-release ito dahil nga sa sunod-sunod nga itong mga nangyayaring kalamidad dito sa bansa. At nag-explain naman ang Pangulo kanina kung bakit ngayon lang siya nakabisita dito sa Cebu dahil kahapon nagtungo siya sa Masbate para mamigay ng tulong at kumustahin din ang sitwasyon doon. At nagbigay naman ang payo nagbigay alam naman ang Pangulo na patuloy ang magiging monitoring ng pamahalaan at titiyakin na magiging maganda ang takbo ng pamimigay ng tulong. At isa sa mga assurance na binibigay din nila ay magbibigay sila ng 10,000 assistance sa lahat ng mga nawalan ng tirahan. Yan sa tulong na rin ng DSWD. At gagawin din nila ang lahat ng mga tulong na pwedeng maibigay para to make sure na ang mga residenteng apektado nitong lindol ay makabalik slowly into the normal situation. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio, Aljo. Daghang salamat, Jessie Atienza.